Nagbabala ang grupong Hamas kay Donald Trump na ipagpapatuloy nila ang kanilang paglaban sa pananakop ng Israel at hinimok ang bagong halal na presidente ng Estados Unidos na seryosohin ang pagsisikap na wakasan ang digmaan sa Gaza. Ipinahayag ni Trump ang kanyang suporta sa pakikipaglaban ng Israel laban sa Hamas, ngunit binanggit niyang kailangan tapusin ito ni punong ministro Benjamin Netanyahu ng mabilis. Ayon sa mga ulat, nag-request pa si Trump kay Netanyahu, isang matagal ng kaalyado, na tapusin ang digmaan bago ang kanyang inaugurasyon sa Enero 20. Ang Hamas, na matagal nang nakikipaglaban sa Israel, ay nagpakita ng takot sa pagbabalik ni Trump sa White House at nagbabala na maaaring magdulot ito ng bagong kalamidad sa kasaysayan ng kanilang bayan. Subalit, nagmakaawa rin sila kay Trump na tuparin ang kanyang pangako na magdulot ng kapayapaan sa gitnang silangan. Sa isang pahayag, sinabi ng Hamas na ang halalan sa Estados Unidos ay isang usapin ng mga mamamayan ng Amerika, ngunit hiniling nila ang pagtatapos ng suporta ng US sa Israel. Hinimok nila si Trump na matuto daw mula sa mga pagkakamali ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Joe Biden. Ayon kay Sami Abu Zuhri, isang opisyal ng Hamas, susubukin daw si Trump sa kanyang mga pahayag na kaya niyang tapusin ang digmaan sa loob ng ilang oras pag-upo nito sa pwesto bilang Pangulo ng Amerika. Noong Hulyo, nang bumisita si Netanyahu kay Trump sa Mar-a-Lago sa Florida, iniulat na humiling si Trump sa Israeli leader na tapusin ang digmaan bago ang kanyang inaugurasyon. Sa isang pahayag ng Hamas noong Miyerkules ng umaga, sinabi nilang ang paparating na administrasyon ni Trump ay kailangang magsikap daw na itigil ang digmaan at agresyon laban sa mga Palestino sa Gaza at pati na rin daw ang agresyon laban sa Lebanon. Iniharap nila ang apela na itigil daw ang pagbibigay ng militar na suporta at pampulitikang proteksyon sa Israel na kanilang tinawag na Zionist entity at kilalanin rin daw ang legitimate rights ng mga Palestino. Ayon sa Hamas, ang bagong administrasyon ng US ay dapat tanggapin daw na ang mga Palestino ay magpapatuloy daw sa kanilang paglaban laban sa itinuturing nilang mapuot na okupasyon ng Israel at hindi daw nila tatanggapin ang anumang hakbang na magbabawas daw sa kanilang karapatang makamit ang kalayaan, kasarinlan, at ang pagtatag ng isang malayang estado ng Palestina na Jerusalem ang kabisera. Idinagdag pa ng grupong Hamas na naniniwala silang nararapat din daw na pakinggan ni Trump ang mga boses ng mamamayang Amerikano na tumutol sa agresyon ng Israel sa Gaza sa nakaraang taon. Matapos ang panalo ni President-elect Trump, kailangang maghanda ang Iran na harapin ang leader na matagal na nitong tinatangkang patayin. Naiulat na nakikialam ang Tehran sa eleksyon sa Estados Unidos pabor kay Vice President Kamala Harris. Gayunpaman, sa tagumpay ni Trump, kinakailangang humanda ang rehimen para sa isang pinuno ng Amerika na maituturing na isang wild card. Noong Miyerkules, nag-post ang Telegram channel ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ng Iran ng isang video na nagbabanta na papatayin si Trump. Nagtapos ang video sa mga salitang, "We will finish the job." Matagal nang nangako ang Iran ng paghihiganti matapos aprubahan ni Trump ang pagpatay kay General Qasem Soleimani noong 2019. Ayon kay Behnam Ben Taleblu, isang eksperto sa Iran mula sa Foundation for Defense of Democracies, kailangang mangamba ang Islamic Republic sa pagkapanalo ng kandidatong kanilang tinangkang patayin. Dagdag pa niya, alam ng rehimen na hindi nila kayang harapin ang karagdagang mga panlabas na economic shocks. Ang pagbabalik ng maximum pressure policy ay tiyak na magdudulot ng matinding problema sa ekonomiya ng bansa. Noong Miyerkules, bumagsak sa pinakamababang antas ang halaga ng currency ng Iran matapos makuha ni Trump ang tagumpay na nagpapakita ng mga hamon
na patuloy na kinakaharap ng Iran sa gitnang silangan habang nagpapatuloy ang mga digmaan sa pamamagitan ng mga proxy sa Gaza at Lebanon. Sa kabila ng mga sanksyon ng Estados Unidos na ayon sa mga kritiko ay hindi mahigpit na naipatupad, nagawa pa rin ng Iran na mag-export ng halos 1.7 milyong barrels ng langis kada araw, malapit na sa record levels. Ngunit kasabay nito, inaasahang kayang pataasin ng Iran ang produksyon nito upang makagawa ng nuclear weapon sa loob lamang ng ilang linggo, ayon sa maraming pagtataya. Ipinahayag ni Taleblu na alam ng Tehran na babalik ang maximum pressure. Sa panahong ito, kailangang seryosohin ang banta ng nuclear saber rattling, lalo na't ang kanilang kakayahang pangkonbensyonal ay labis na napahina. Matapos umatras ang administrasyon ni Trump mula sa Iran nuclear deal noong 2018, ipinataw nito ang mahihigpit na sanksyon upang pigilan ang pagpopondo ng rehimen sa mga proxy nito sa ibang bansa. Pinagbawalan ang mga mamamayan ng Estados Unidos na makipagkalakalan sa Iran o humawak ng pera ng Iran at pinarusahan ang mga entidad sa ibang bansa na nakikipagnegosyo sa Iran sa pamamagitan ng pagputol ng access sa dolyar. Ang administrasyon ni President Biden ay madalas na nag-waive ng pagpapatupad ng ilang sanctions upang hikayatin ang Iran na bumalik sa negotiating table at maiwasang makakuha ito ng nuclear weapons kasabay ng pag-iwas sa pagtaas ng global oil prices. Ngunit sa gitna ng patuloy na tensyon, kinailangan ding isaalang-alang ng Iran ang posibilidad ng pagbabalik ni Trump sa pagkapangulo, lalo na sa kanyang potensyal na epekto sa kanilang patuloy na komprontasyon laban sa Israel. Gumanti ang Israel sa mga pag-atake ng Tehran sa Tel Aviv noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga military sites ng Iran. Bilang sagot, nagbanta si Khamenei ng matinding hakbang laban sa Israel. Naniniwala si Sean McFate, adjunct professor sa Syracuse University's Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, na ang pagbabalik ni Trump ay maaaring magpigil sa Iran sa kanilang plano laban sa Israel. Sa nakaraang termino ni Trump, winasak niya ang Iran nuclear deal, matibay na sinuportahan ng Israel at sinikap na inormalize ang relasyon ng mga Israeli at Arabo sa rehiyon. Gayunpaman, sa pananaw ni McFate, hindi malamang na susuportahan ni Trump ang mga Palestino at maaaring tuluyang tapusin ang dual policy ni Biden at Harris ng suporta sa parehong panig sa Gaza conflict. May mga opinyon naman na nagsasabing maaaring mas kaunti ang magiging suporta ni Trump sa Israel kumpara sa administrasyon ni Biden dahil sa kanyang anti-interventionist na pagtingin. Ayon kay Chuck Freilich, dating Deputy National Security Advisor ng Israel, may elemento ng unpredictability kay Trump. Dahil dito, magiging maingat ang Iran sa kanilang mga hakbang kaugnay kay Trump kaysa kay Biden. Inihayag ni Freilich ang kanyang mga pagdududa kung ang Republican Party ay handang gamitin ang military action upang pigilan ang Iran mula sa pagpapatuloy ng nuclear ambitions nito, lalo pat kilala itong may mga isolationist tendencies. Samantalang si Biden ay nagpadala ng mga aircraft carrier groups malapit sa Israel ng 4 na beses sa nakalipas na taon bilang suporta at pangdeter sa Iran. Hindi malinaw kung si Trump ay gagawa rin ng katulad na hakbang. Sa opisyal na pahayag, binaliwala ng Iran ang ideya na ang posibleng pagbabalik ni Trump ay makakasira sa rehimen. Sinabi ni Fateme Mohajerani, tagapagsalita ng gobyerno, sa semi-opisyal na Tasnim News Agency na hindi umano nakasalalay sa resulta ng US elections ang kanilang mga pulisiya. Ayon kay Fateme Mohajerani, sinabi niyang nagawa na ng kanilang gobyerno ang lahat ng kinakailangang paghahanda at hindi maaapektuhan ang kabuhayan ng mga tao kahit sino pa ang manalo sa US elections. Nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina US President-elect Donald Trump
at South Korean President Yoon Suk Yeol noong Nobyembre 7 matapos manalo si Trump sa presidential election sa Estados Unidos. Pinag-usapan ng dalawa ang mga posibilidad para sa hinaharap na kooperasyon sa pagitan ng kanilang mga bansa. Isa sa mga pangunahing paksa ng kanilang talakayan ay ang patuloy na pag-unlad ng nuclear capabilities ng North Korea, gayon din ang serye ng missile tests nito. Ayon sa ulat ng South Korean news agency na Yonhap, napag-usapan din ang umano'y pag-deploy ng mga sundalo ng Pyongyang upang tumulong sa Russia sa gitna ng digmaan laban sa Ukraine. Iniulat na humigit kumulang 12,000 sundalo mula sa North Korea ang ipinadala upang suportahan ang mga puwersa ng Moscow sa Kursk Oblast, isang hakbang na nagpalala sa tumitinding digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bagaman walang ibinahaging partikular na detalye hinggil sa nilalaman ng kanilang usapan, ang pagbabalik ni Trump sa White House sa Enero ay nagdadala ng mga tanong tungkol sa hinaharap ng suporta ng Estados Unidos para sa Ukraine. Inihayag ni Trump ang kanyang balak na bawasan ang tulong sa Ukraine at maghanap ng kasunduan sa Russia. Kilala si Trump sa kanyang pahayag ukol sa magandang relasyon niya sa mga autoritarian na leader tulad ni na Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un, kaya't may pangamba kung paano maaapektuhan ang patakaran ng US sa mga ganitong usapin. Sa kanilang 12 minutong pag-uusap, tinalakay rin ni na Trump at Yoon ang pagpapalakas ng trilateral na relasyon sa pagitan ng US, South Korea at Japan, pati na rin ang kooperasyon sa larangan ng shipbuilding industry. Napagkasunduan din ng dalawang leader na magpulong ng personal sa malapit na hinaharap upang higit pang pag-usapan ang mga planong ito. Plano ng Administrasyong Biden na pabilisin ang pagpapadala ng natitirang $6 na bilyong na military aid sa Ukraine bago ang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump sa Enero 2025, ayon sa ulat ng politiko noong Nobyembre 6. Ayon sa dalawang opisyal mula sa White House, nais pabilisin ng administrasyon ang pagpapadala ng mga armas dahil may pangamba na ititigil ng posibleng pamahalaan ni Trump ang mga padala ng armas bago makarating ang mga ito sa Kiev. Paulit-ulit nang sinabi ni Trump na tatapusin niya ang digmaan sa loob ng 24 na oras at aalisin ang US mula sa paglahok sa Ukraine, plano na maaaring mga hulugan ng pagbibigay ng teritoryo ng Ukraine at paglikha ng mga autonomous na rehiyon sa silangang bahagi ng bansa, base sa mga ulat noong Oktubre. Noong Hunyo, dalawang pangunahing tagapayo ni Trump ang nagmungkahi ng plano na titigil ang military aid sa Ukraine, maliban kung papayag ang Ukraine na magsagawa ng usapang pangkapayapaan sa Russia, ayon sa ulat ng Reuters. Ang mga tagapayong ito ay sina retired General Keith Kellogg at Fred Flight. Base sa ulat ng politiko, mula sa $61 bilyong na aid package na ipinasa ng Kongreso noong Abril, 4.3 bilyon na lamang ang natitira upang makuha mula sa kasalukuyang stock ng armas, habang may karagdagang $2.1 bilyon pang pondo para sa mga kontrata ng armas sa mga kumpanyang pangdepensa ng Estados Unidos. Bagaman, may kapangyarihan ang Pangulo na ihatid ang kasalukuyang stock ng armas gamit ang Presidential Drawdown Authority, may pangamba sa White House na ang malaking dami ng mga sandata ay maaaring abutin ng ilang buwan bago makarating sa Ukraine, na posibleng lumagpas sa araw ng pag-upo ni Trump bilang Pangulo. Sa kabila ng pangambang ito, sinabi ng Pentagon na mananatili sila sa plano na patuloy na magbigay ng naaprobahang tulong upang suportahan ang Ukraine. Ayon kay Pentagon spokesperson Lieutenant Colonel Charlie Dietz, inaasahan nilang magbibigay pa ng karagdagang tulong sa mga susunod na linggo. Kamakailan lamang, noong Oktubre 16, inanunsyo ni US President Joe Biden ang pinakabagong $425 milyong na bagong security assistance para sa Ukraine sa isang tawag kay President Volodymyr Zelensky. Matapos ang tagumpay ni Trump sa eleksyon,
nag-move si President Zelensky upang ayusin ang mga dating tensyon mula sa impeachment trial ni Trump noong 2019 na kinasangkutan ni Zelensky. Binati ni Zelensky si Trump sa kanyang tagumpay sa eleksyon sa isang tawag noong Nobyembre 6.